Napansin ba ninyo na yung mga galaw ni Vice President Sara Duterte, ngayong papalapit ng eleksyon? Ang tingin ko kasi, observation at opinion ko, mas nagkukonsentrate siya na makakuha ng kakampi, makakumbinsi ang mga incumbent senador or mga ilang re-electionist na senador para dun ho sa nalalapit na impeachment trial na gagawin after ng eleksyon. Kasi ganito po yan, kung nyo mapapansin, wala siyang ini-endorso na mga kandidato ng PDP laban, na kandidato ni Robin Padilla at ng kanyang ama na nakakulong sa ICC na si Duterte. At lagi yung sinasabing hindi siya mag-i-endorso. Kita nyo? Anong ibig sabihin nun? At ngayon, ang kanyang ini-endorso ay yung incumbent senador na kapatid ng Pangulo na si Amy Marcos. Ang aking pong opinion at analysis dyan, ang inaasahan siguro ni Sara, pag tinulungan niya si Amy, makaka-recruit ito ng mga senador na pwede niyang maging kakampi para siya ay makalusot sa impeachment trial. Kasi si Amy ay matagal na senador. Marami rin niyang kaibigan sa Senado na mga incumbent senador na magiging senador judge. Siguro ang feeling ni Sara, mananalo pa si Amy this coming election. Pero nagalit naman ang mga botante sa magkabilang panig, mga DDS voters at saka Marcos supporters voters, ayaw kay Amy. So ang tingin ko dyan, ang tingin ni Sara, manalo o hindi, makakatulong at hindi siya iiwan ni Amy. Kasi kung hindi man siya manalo, at mukhang malabong manalo senador, iyan po ay tapos na ang term. Hindi na siya magiging kasali dun sa impeachment bilang senador judge. So, may mga kaibigan niyang mga senador na pwedeng malapitan. Kasi alam nyo, itong impeachment trial, political, technical, and legal. Ngayon, nakikita natin na masyado nilang pinopolitical, magiging kampihan yan. Pwedeng gamitin ni Sara Duterte, si Amy, para mag-recruit yung ibang mga senador na magiging senador judge na paboran siya para hindi siya ma-impeach. Yun lang po, kasi walang direktang access or malapit na kaibigan si Sara sa mga senador. Ang maaaring talagang kakampi lang niya si Bato at saka si Padilla at si Amy. Pero yung ibang mga senador doon, hindi siya ganong kalapit. Kasi nga iba rin ang attitude niya. Hindi niya ibinababa yung kanyang level dahil siya Vice President, ang piling niya mataas siya kaysa Senado. Hindi niya ibinaba ang level kahit doon sa mga hearing noong nakaraan. Iba ang kanyang mga sagot sa mga tanong ng mga senador, lalo na sa mga congressman. So ayan po yung aking nakikita rito. Kaya nga maggagamitan yung dalawa dito sa incoming election at incoming impeachment trial against Sara. Yan po yung aking nakikita dyan. Kayo, ano inyong masasabi dyan? At yan nga po ang ating hinala na eto nga si Sara Duterte ay nag-iipon na po ng kanyang mga pyesa. Kasi nga po, ang inihalin tulad ko sa isang laro ng chess, ang impeachment trial ni Sara Duterte. So nakikita ko ngayon na si Amy Marcos ay magagamit niya. Kahit na parang pawn lang ito sa larong chess, magagamit niya dahil nga po iniisip ni Sara Duterte na mananalo etong si Amy. Bukod tangi lamang doon po sa PDP laban, si Bato de la Rosa lang ang kanyang pinromote. Bakit hindi niya pinromote si Bongo? Kasi may hidwaan po ang dalawang yan, si Bongo at si Sara Duterte. At yung iba pa pong mga kandidato, bakit hindi pinopromote ni Sara Duterte? Bakit si Camille na nasa alyansa pa ang kanyang pinromote? Kasi yan ang mga pwede niya magamit. Yan ang mga may posibilidad na manalo sa isip niya. Kapag dinala ng alyansa si Camille at dinala ng mga loyalista, baka manalo. Pero itong si Amy Marcos, marami pong dismayadong mga Ilocano at mga loyalista
all over the world. Dito kay Amy. Kaya ewan natin kung mananalo to. Ngayon, etong yung mga kandidato, si Lambino, si Jimmy Bondoc, si Philip Salvador, si Marcoleta, sino pa ba? Si Hinlo. Hindi ko matandaan yung iba eh. Hindi kasi mga kilala eh. Vic Rodriguez, di ba? Tinaas ba ni Sara Duterte ang kamay? O pati si Kibulok. Hindi po pinopromote man lang ni Sara. Etong si Kibulok talagang kaalyado nila to. Talagang langit at lupa ang samahan nitong pamilya na to. Kay Kibulok. Pero kita nyo, hindi pinopromote ni Sara. Kasi nga po, hindi liyamado. Mga pipitsugin eh. Si Kibulok, alam ni Sara hindi mananalo si Kibulok, ilang piraso lang ang niya kay OJC. Hindi pa abot na 50 milang miyembro ng kay OJC niyan. Aasa lang din yan sa DDS. Ngayon, eto pong si Sara Duterte, kailangan niya mga katulad ni Camille at ni Amy Marcos. Tama yung sinabi ni Sir Mike, etong si Amy, pwede po itong maging kumbaga taga-connect ni Sara sa Senado. Kasi si Sara, mataas ang ere niyan. Maangas. Kala mo kung sino. Ngayon, kailangan niya ng magdudugtong o magtutulay sa kanya sa mga ibang senador. Lalo na syempre kay Chis Escudero. Kaya lang, tingin ko, etong si Amy, kailangan munang manalo bago magawa ni Amy ang kanyang magiging parte dito kay Sara. So, kailangan ni Sara Duterte na i-promote si Amy. Kasi kapag hindi nanalo si Amy, wala magiging tagatulay sa mga senador. At alam natin na itong si Amy Marcos, kumbaga sa panabong na manok, may tahid na to sa Senado. Talagang kumbaga yung mga veterans na to Kita nyo naman, tandaan na mga banat na yung mukha sa di ba, sa Senado. Kaya po kailangan talaga ni Sara Duterte ang isang Amy Marcos. Ngayon si Camille, kailangan niya din si Camille. Bakit? Nandiyan ng kanyang kapatid si Mark Villar. Tapos etong si Camille, syempre kahit papaano Villar yan. Makapangyarihan pa rin naman talaga ang mga bilyar at talagang marami pa rin pong bumoboto diyan kahit na ang daming Pilipino ko nakikita nagrereklamo sa mga lupain nila, prime water sa Bulacan, pero magtataka ka. Nananalo pa rin, no? Inaayawan na daw ng mga Pilipino, pero bakit nyo binoboto? Kung ayaw nyo na pati yung mga lupain ninyo, baka pati dagat gawin niyan lupain, wag nyo iboto, di ba? Hindi ako bumoto sa Villar kahit isa, wala akong binoto. Mark Villar, di ko binoto yan. Cynthia Villar, never ko binoto yan. Hindi ako bumoboto ng Villar, ewan ko kung bakit. So yun po yung aking talagang conclusion dito. Kailangan ni Sara ng kaalyado sa Senado dahil nga po ang impeachment trial ay nandyan na at kailangan niya ipanalo si Amy. Kailangan niya ipanalo etong si Camille Villar. At tingin ko meron pa pong ibang mga senador na kumakandidato na magugulat tayo na bigla na lamang itataas ni Sara Duterte ang mga kamay. Bukod dito kay Camille at kay Amy, meron pa pong iba yan na bigla na lang niya itataas ang kamay. Bakit? Kailangan niya kahit na sinabi niya hindi na siya magpo-promote at never again to Marcos, nilamon niya ang kanyang salita. Wala siyang isang salita dahil kailangan po niya yan. Kunwari lang, chill lang, sabi. Mas masakit pa sa break up yung ma-impeach ka ng Kongreso. Kunwari lang yan na ganyan yan, pero hilong-talilong na yan sa kaba kung paano malulusutan ang 612 million impeachment case, pati yung pagbabanta sa Pangulo, at napakarami pa pong ibang mga grounds for impeachment na 7 articles of impeachment ang kakaharapin niya. Isa lang ang makonvict siya diyan, sipak na siya as a Vice President.
Ngayon itong si Imee kasi kailangan niyang patunayan sa mga DDS, na talagang kinakalaban niya na ang ating Pangulong Bongbong Marcos at si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ngayon, meron po silang pinalabas na video kanina na para sa akin scripted. Kailangan ni Imee Marcos ang boto ng mga DDS. Kaya po, eto ang ginagawa niya ngayon. Panoorin po ninyo 'tong video na 'to. Ano nakakasama sila? Ay, why did you disappear? Kwento kami about Margie. Ah! Kasi nakita niya yung sa ay, grabe! Ini-invite kayo sa mga Sanya sa akin, di ba, tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. So many people talaga. Tapos, ginagawa siya. Tapos sabi, ay, wala yun. Tapos kain kita ng kain. Ano, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na tayo kain. Oh, yes. Ano ba yun? Ang karing na yun, pagka naging girl. Ngayon. Ito for protection daw. Ito for... Excuse mo na kung parang daw. Iwan mo muna kami. O, 'di ba? Halatang-halata wala man lang beso-beso, ba't dun sa isang babae may beso-beso tapos dun sa kay Imee Marcos walang beso-beso tas diretso kwento na, 'di ba? Tapos, ano na kaagad yung, alam niyo yung ano na kaagad, yung kwento na kaagad patungkol sa dumudugo daw na gilagid, at, gross daw, naku, in-invite daw ni F. Elisa dun daw sa peninsula. 'Di ba kailangan kasi ni Imee Marcos na makuha ang puso ng mga DDS. Kailangan niya patunayan na siya ay talagang pro Duterte. Solid na solid, 'di ba? Kaya po ganyan ang kanilang mga usapan, may mga Tony Boy, may Margie, naku. Yan na nga yun. Actually alam niyo napansin ko 'tong si Imee dati hindi naman ganyan yan, Hindi po ganyan yan. Ngayon lang naging ganyan yan. Alam niyo kung bakit? Nung nawala na ang mga Aquino sa mundo ng politika, eto nga lalo na etong si Chris Aquino nung, nawala na sa showbiz, natahimik na, wala ng mga show, saka ngayon parang umaano si Imee 'no, na parang umaano siya, parang tumaas ang confidence niya kasi, wala ng Chris Aquino na kakontrapelo, 'di ba? Ngayon napansin ko medyo na si Imee, kumbaga parang sobrang naaangasan na ako kay Imee na ang tingin ko dito, wala na 'to. Kumbaga all out, na 'to, all out, support na sa mga Duterte. Wala na siyang pakialam kay BBM. Kailangan niyang manatili sa puwesto at, ang uunahin na nito ay ang, pagsira sa kanyang kapatid. Hindi na importante dito, pamilya sila, wala siyang pake. Ang importante ay ang kanyang sarili. Hindi niya naiisipin ang kanyang kapatid. Yan ang nakikita ko dito. Walang kwentang ate itong si Imee Marcos. So, eto pa po yung video ni Sir Mike. Inong mga PDP laban na kandidato ni Padilla at ni Digong Duterte, hindi iniindoso ni Sara. Kasi ang piling niya, kung mananalo yung mga yan, kakampi na niya. Yan ang piling niya. Kaya hindi na siya nagpapakaabala dyan. Ang problema, hindi naman siya tinutulungan. Hindi rin naman sigurado mananalo. So, doon siya nakakonsentrate sa mga incumbent. Kasi may mga incumbent senador dyan na nakakaduda rin. Kung ano ang kailang, yung mga Cayetano, yung isang Bilyar, di ba? Yun po yan Yung Jinggoy Estrada, si J.B. Ercito, si Villanueva, si Subiri, yan ho yung sa aking opinion hindi tayo sigurado, maaaring pagdudahan. Malamang yan ang liniligawan ni Sara Duterte. Kasi si Sara Duterte, pag nakakuha ng 8 o hanggang 9 na mga senador, acquittal na. Kasi sa 24 senador, kailangan 18 vote. 18 boto sa 24 na senador para siya po ay ma-impeach. Kung makakuha ka ng 8 hanggang 9,
o di hindi makukuha yung sapat na percentage ng boto para ho siya ay ma-impeach. Kasi pagka 18 vote ang nakuha ng prosecutors, talaga hong impeach si Sara. Sabihin, pag 6 lang o 5-6 lang ang senador na kakampi ni Sara, ma-impeach siya. Kaya gusto niya makasiguro na 8 hanggang 9 para siguradong acquittal. So, ayan na ho yung focus niya. Yan ang aking nakikita ngayon. Okay? Kayo, anong tingin niyo sa observation? Gagamitin si Amy. Yung koneksyon ni Amy sa Senado dahil matagal na senador. Yung koneksyon ni Amy sa kapwa senador. Ay malamang gagamitin yon. Kaya ako, ang aking panawagan at ang atin hong sinasabi rito, sana itong mga senador judge na ito tumingin sa dokumento, tumingin sa ebidensya, tumingin sa testigo, hindi sa politika lang. Hindi sa kaibigan, may utang na loob, kapartido, or awa. Pag yan kasi ang naging basihan, magagalit ang taong bayan. Kasi betrayal of public trust, graft in corruption ang pinag-uusapan dito. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dyan. Mahigit na 600 million pesos confidential intelligence fund. At yung di umano ay mga billion-billion bank account. Saan galing yun? Okay? At yung pagbabanta sa buhay, pinag-utos na kunin ang buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. Napakabigat po yun. Mabigat yan. Inciting to sedition nga yan. Tsaka mabigat po talaga. So ayun, kung ang mga senador, kaya kayong mga mamamayang Pilipino dito at sa abroad, meron kayong koneksyon, pagkakataon, sa pamagitan po ng social media, pwede kayong magbigay dyan ng mga pahayag, inyong tawagan ng prasing, inyong ulitin ng mga senador na tumingin sa ebidensya, hindi sa utang na loob, hindi sa pagkakaibigan, hindi ho sa awa. Kailangan yung dokumento at ebidensyang ipipresenta ng prosecutor na magpapatunay na talagang may betrayal of public trust o kawalan na ng tiwala ng taong bayan. Kaya dapat ma-impeach. Yan po yung issue. Okay? Kasi ho, pagka pinulitika ito, magkakampihan sila, mababaliwala ang ebidensya. Pag nagkampihan sila at utang na loob at awa ang pinairal ng mga senador, mababaliwala ang prinsipyo ng impeachment court na tumingin sa dokumento at siyang basihan kung acquittal or guilty ang isang impeachable official like Sara Duterte. Ganun po yan. Okay? Any comment, reaction sa bagay na ito? Lalo na po ngayon, Holy Week, nasa bakasyon kayo, habang kayo nakikipagkainan sa inyong membro ng pamilya or nagbabanding-banding kayo, isingit ninyo itong isyong ito dahil ito'y isyong pambayan. Isyo ng bayan, pera ng bayan, katatagan ng bansa, pagdisiplina sa mga posibleng umaabuso ang impeachment trial. Kaya huwag nyo rin kalimutang ito'y pag-usapan sa marangal at maayos na debate at pag-uusap. Walang pikunan. Kasi pag nagpikunan, mag-iiba. Walang kampihan para hindi ho nagkakapikunan. Talakaya ng malaya sa kung ano ang karapatan ng bawat isa, karapatan ng mamamayang Pilipino na siyang may-ari ng pera na posibleng hindi tamang nagamit o ginamit ng Office of the Vice President. Please like and share. Kung hindi pa, subscribe dito sa aking mga channel. Mike Abe Opinions Channel at ito, MA Pinoy TV. Talaga lang Alam niyo po, ang laking pagsisisi nitong si Amy Marcos. Kapag nagtagumpay etong mga Duterte na sila po ay pabagsakin si PBBM. Laking sisi niyan kasi siya na nagsabi 'di ba? Ito yung kanilang pangalawang pagkakataon na makabalik ng Malacanang. Tapos ang nangyayari siya yung sumisira. Siya yung isa sa mga nagiging kagamitan o instrumento para masira ang kanyang kapatid. 'Di ba? Kasi legacy yan ng kanyang ama ang kanyang pinaglalaban. Pero hindi niya nakikita na ginagawa lamang ng kanyang kapatid kung ano ang tama at kung ano ang nararapat para sa ating bansa. 'Di ba 'yun ang pinakamagandang legasiya na maituturo ng Ferdinand Marcos Sr. sa Ferdinand Marcos Jr. Yung gawin ko ano yung tama.
Ngayon, ginagawa ni PBBM ang tama, kumukontra yung kapatid. Sa hindi natin malamang kadahilanan. Kapag nangyari yan, alam nyo, sa totoo lang, meron akong naiisip, pero ewan ko lang kung sasang-ayon kayo o kung kayo po ay, kumbaga, naiisip nyo rin ba to. Comment po kayo dyan sa baba, sa comment section kung sasabihin ko na ito ay tingin nyo ba ay pwedeng mangyari. Kasi ito po yun. Nakikita ko baka etong si Sara Duterte, meron 'tong niluluto na isang, malaking gulo o isang malaking, propaganda, issue o kung ano man na makakasira sa ating Pangulong Bongbong Marcos tapos, mapagtatagumpayan nila na magkaroon ng people power. Medyo medyo suntok sa buwan pero 'di ba, I'm just, thinking of the worst, expecting of the worst. Yun yung pinaka-worst na naiisip ko, na makapaggawa sila ng mga fabricated na, kasinungalingan, fabricated lies at masira talaga nila ng tuluyan itong ating, Pangulong Bongbong Marcos sa mga mamamayang Pilipino. Tapos meron ng magkakaroon ng mga, people power, ganyan, dadami tao sa EDSA, maraming, Pilipino magagalit kay BBM, yun yung naiisip ko, worst yung naiisip ko, Ngayon, etong si VP Sara ang magiging presidente kung sakaling mapatalsik nila si PBBM. At hindi po automatic kung sino ang Senate President, siya na ang susunod na Vice Presidente, hindi po. Naiisip ko baka mamaya, ito ang sinasabi nila kay Amy, ikaw ang gagawin kong Vice Presidente kapag nawala na sa pwesto kapatid mo, ako bahala. 'Di ba? Ako, I'm just thinking of the worst or expecting the worst na mangyayari. Worst scenario, yun ang pwedeng mangyari. Pwedeng mamili sa mga senador etong si Sara Duterte kung sakali na mapatalsik nila si PBBM. Para sa akin, imposible naman nilang magawa yan. At isa pa, syempre, si PBBM, gagawin niya ng lahat para maprotektahan ng kanyang pagkapangulo. Dahil napakaganda po ng ginagawa ng ating Pangulo. Bumaba man ang kanyang trust rating. Excuse me po. Bumaba man ang kanyang trust rating pero nakikita natin, hindi ito dahilan para tumigil siya sa pagtatrabaho. Hindi ito dahilan para siya ay panghinaan ng loob na pagserbisyuhan ang taong bayan. Kaya ako, sigurado ko, yung trust rating na yan, walang kwenta yan. Kahit nga yung nung panahon ni Digong na napakataas ng trust rating, approval rating, hindi rin po totoo yun. Alam niyo kung bakit? Kung bibigyan nila ng mababang approval rating si Digong, mababang trust rating si Digong, ay baka matukhang sila. Lalo yung mga tauhan ng mga survey firm na yan, baka matukhang kayo. Diba? Kaya ako hindi naniniwala dyan sa mga survey na yan Ang tunay na survey, ang darating po na eleksyon. Kaya, etong darating po na eleksyon, siguraduhin sana ng ating mga kababayan na nagmamahal sa Pangulong Bongbong Marcos na huwag manalo si Amy. Yun ang pinaka-the best na panangga. Pagputol sa posibilidad na naiisip ko na pwedeng gumawa ng napakalaking issue o napakalaking fabricated lies itong si Sara at ang mga Duterte para po mapabagsak si PBBM sa paghihigante nila sa nangyari kay Digong. 'Di ba? Kasi nagawa nga nila yung pulburon video paano kung gumawa sila ng mas matindi pang video na bayaran nila ang mga magagaling na mga direktor, AI animator, na mga deepfake videos na kayang-kayang replikahin ang mukha ni PBBM, gawin ang lahat para magmukhang si PBBM ang siyang gumagamit ng pulburon. Pati si First Lady Lisa Araneta Marcos. Nakita natin ang galit ni Amy Marcos talaga kay First Lady. Talagang tinutumbok niya si First Lady pati diyan sa kaninang video na pinakita natin. Dito. Okay, dito sa video na 'to dito po sa video na ito, talagang kitang-kita natin na talagang tina-target nila si First Lady.
Parang pinapalabas nila si First Lady ay gumagawa ng mga party na mayroong gumagamit ng mga pinagbabawal na pulburon. Dito sa video na to, yung pinakita natin kanina, yan ang tingin ko baka gawin nila yan, palabasin nila talagang si First Lady gumagamit ng pulburon at nag-o-organize ng mga party na mayroong mga ganyan, di ba? Ay naku po talaga. Talagang desperado na itong si Amy saka si Sarah. Parehas desperada nagsama. So ano ba ang kayang gawin niyan, 'di ba? So tignan natin kung hanggang saan hahantong ang katarantaduhan na ito ng mga Duterte at ni Amy Marcos. Tignan natin kung hanggang saan sila dadalhin ng kanilang ngit-ngit, inggit, galit, paghihigante para sa ating Pangulong Bongbong Marcos na ginagawa lang naman kung ano ang tama at kung ano lamang ang kanyang tamang gawin at nararapat para sa ating bayan at nararapat para sa mga Pilipino at lahat ay sumusunod sa batas. Rule of law ang nangingibabaw. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Oy, naku mga tropa pips natin dyan. Sa Maynila po, ang akin pong mayor na sinusuportahan, si Yorme Isko Moreno. Kaya sana po masupport nyo si Yorme. Ngayon po, pagdating naman po sa mga senador, ang isa sa aking talagang sinusuportahan at napupusuan ko na iboto, hindi ako nagdadalawang isip, ay si Benhar Abalos. Sana po masupport nyo po si Benhar Abalos kasi yan ang isa sa mga magiging katuwang ni PBBM sa lahat ng kanyang mga proyekto, susuportahan sa mga batas na magiging kapaki-pakinabang para sa ating bayan. Naipakita na ni Benhar Abalos ang kanyang liderato sa MMDA at sa kanyang pagiging DILG secretary. Nakita na natin ang kanyang paninindigan, rule of law ang nangingibabaw at ang kumbaga peace and order ang siyang nangunguna. Kaya po kung meron mang tao na nararapat para po sa Senado, wala nang iba yan kundi si Benhar Abalos. So yun lamang po, maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasan mang panig kayo ng mundo, Momo chup chup, love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.